ilaw. And you know what that means. Here we go. A match to determine the final representative na darating sa ating grand finals. Will it be the Bees or will it be the Auroras? Falcons AP Bren, just like what we've mentioned a while ago, sila ang lalagay doon sa blue side. Coach MTB and Auroras will settle for the red. And ito yung sinasabi ko kanina nung nag-head-to-head pa lang ang parehas na kumanang ito. Fanny will definitely be part of the banning phase. Pero interestingly enough, grabe ang pagrespeto ng Falcons AP Bren dun sa show ni Rene J na hindi na natin makikita baka Rene J show. Oo nga, parang kahapon nung nakita natin yung show ni Rene J, ang daming mga explosive na play. Talagang nakahanap ng mga opportunities para sa Aurora MLBB. Pero ito na yung pinag-usapan natin, blue side, Suyu locked in for the side of Falcons AP Bren. Ang naging sagot kahapon sa Suyu na to was the Julian or the Nolan. Yep, kaya nga po pwede nang kunin ngayon ng Aurora MLBB or the Ling. Tapos po pwede na rin silang mag-respond by choosing either a Phoveus or an Edith at this point. Pwede na din naman maging flex pick pa yun sa puntong ito kasi open din pala ang Mathilda at ang Alpha. So that might be a possibility that Aurora MLBB can consider. Kung tutuusin, marami pang bukas no. At yan na nga yung Edith at pati na rin yung Mathilda. Dalawa sa mga pinaka, I would say na bukod sa Faramis, napakaganda din ng Mathilda kasama ng isang Edith dahil binibigyan nito ng mobility ang isang Edith na kulang talaga ang isang Edith bukod pa sa marami niyang maganda na pwedeng gawin. No, entering Falcons AP Bren, no, meron pa naman silang Phoveus na pwedeng kunin dito. The High Lost is still open kung gusto nilang kunin ito against the side of Aurora. Pero ayan na ata yun. Luyi ni Fiu. Pero yun, maganda nga yung pagkakalatag ni Uomi nung Phoveus pick dito for Flap TZ. Definitely. Hindi pa naman natin na kailangan pang makitaan si Master Ogwen ng kanyang hero. Phoveus, Khalid, I think are possible options right now for Falcons AP Bren just so that they could keep their options wide. Kasi nga naman po pwede pa nilang i-veer towards the second phase ng draft. Oh my gosh! Wow! For the first time in a while, hindi first pick yung Phoveus, hindi rin parte ng first phase. Kaya, kahapon nakita natin ng isang beses na umabot ng second phase ang isang Phoveus doon sa pinakatulo. Pero very rare yun. Isang beses lamang nangyari kahapon. But this time around, of course, this Khalid, tandaan natin, hindi lamang ito XP laner dahil pwede rin itong ilagay sa kamay ni Master Ogwen. Ganon din naman ang Edith para sa side ng Aurora. Both Edward and Rena J can use that. They have used it for a total of 14 games and they've only lost for 110. Pag sa XP lane, mas gana siya pero rarely do we see it in their own position. But still, both are options. Pwedeng Ling, Julian, Alpha, or Nolan. Ayun na nga, Alpha ang pinili. Ayan na, parang nakita din natin ito actually mula sa blacklist noong day 1, yung Mathilda Alpha na paulit-ulit nilang ginagawa. But this time, Aurora MLBB ang gagamit nito. And with the Alpha, kasabayan na rin ng Mathilda, silyado na marami silang damage na percentage health pa kung ipagka-compare mo ang dalawang hero na nandito. Yeah, kaya ang ganda na pagkaka-pick up nitong Alpha na to. Now, it is up to Aurora MLBB to make this work. Now, for Falcons AP Bren and for Aurora MLBB, parehas pa silang walang gold laners. So, pwede nilang ikunin at iban ang mga heroes na to. Beatrix, Lunox, Clint, Claude, yung mga ganong klase ng heroes para lang magkaubusan ng mga hero. But 1-1 will be banned out for Aurora MLBB. Kasi nga naman, kahit paano, umuusbong na muli sa ating meta ang 1-1. Interesting nga, no? Parang ang tagal na wala ng 1-1 pero biglang bumalik out of nowhere. And this time around, tinatanggal na nga muli. And mukhang nga nagkakaubusan ng mga mages na option dito para kay Yue. Open pa rin naman ang kanyang Valentina na isa sa mga naging paborito niya during the regular season or might I say, pati na rin dito sa playoffs. Oo, and time and time again, isa si Yue sa mga nakadikit na sa kanyang pangalan, yung Valentina, Aurora again, open din naman, Faramis, yun yung mga possibility. But then, ang naisip ko lang kasi ngayon is, if you would want to pick up Faramis with this Luyi and with this Khalid na sobrang lawak ng area of effect ng kanilang mga skills. Another hero na gusto kong banggitin dito is the Novaria, no? Isa si Yue, siya naglalaro talaga ng Novaria at ginamit
ginamit na rin ata ng Aurora MLBB ang Novaria para kumontra sa mga Luo Yi compositions na nakakalaban nila. So hindi na malayo na makita natin ang Novaria na yan kung sakaling yun ang piliin nila. So far, ang madalas nating makita ay walang iba kundi ang newest hero in the game. That's Suyu, na madalas ding ginagamit nitong si Kyle TZ ever since the playoffs have started. Kasi dito nga lang nag-umpisa na pwede mong magamit yung hero na yan. It's a 60% win rate for Kyle TZ, and you see that KDA matchup there. Pero doon nagkaroon ng advantage in terms of getting those objectives. I think there's a kit with that Suyu that is really working well upon taking those turtles and lords. Yeah, ang lakas kasi ng kanyang retribution plus yung combo, and then yun na nga, Aurora will be banned out dito for Falcons AP Bren just so that mapipigilan yung pag-arangkada nila kapag gusto na nilang mag-set up. But now for Yue, pwede naman siyang mag-Eve, mag-Valentina, mag-Faramis. Yun na lang yung mga naisip kong options for him right now. Let's see if yun nga ba ang kanyang ilalock-in dahil medyo nalimitahan na nga kanyang gagawin. Kung comfort pick lang ang usapan, siguro Valentina na ang kanyang kukunin dito. Pero again, ang dami pa nga open. May Faramis pa and others. And so far, no, in terms of gold lane, napaka-open pa ng matchup natin dito. Kung tutuusin, dalawang gold lane ban lamang ang ating nakita sa buong serye na to. So pwede pang magtapatan yung mga Lunox at mga iba pa. O even the Nathan pwede rin lumabas. Yeah, pwede pang lumabas. And alam mo, yun talaga yung nagiging maganda, no? Kapag ganun kalawak pa, yung hawak dun sa gold lane, Valentina will be locked in for Yue. Kaya ang Classic. daming options para sa kupunan ng Aurora MLBB. And with this Valentina pick, I'm sure that the last pick coming from Doming and the gold lane will be a physical damage hero. Kasi nga naman, baka kulangin sila in terms of physical damage kung mag-gold mage pa sila. At dito na natin malalaman no, kung flex pick nga ba ang Khalid na to o mapupunta pa sa kamay ni Flap TC. They do need one more crowd control dahil medyo mabagal ang Raging Sandstorm kung yun ang magiging pang simula nyo ng mga teamfight. So there is a big chance na ang makita natin kay Ogwen dito yung mga kayang mangbigla with crowd control. Hylos, Terizla, Arlot, Tig. Parang yun na lang yung nakikita ko na pupwedeng kunin dito ni Master Ogwen. For Super Marco, pupwede... Barats XP. Beatrix ang pipiliin. I like this. The Barats, nakita din natin na kahapon actually nilaro din ito ng Blacklist International in the XP lane. Pero parehas flex pick to, I would say. Dahil medyo matagal-tagal na siguro sinaunang panahon pa yung Rome Barats, but it is still working. Kumbaga pwede pa rin naman paganahin. But then again, of course, mas tried and tested na ang Rome Khalid. Kasi magiging mabilis yung rotation. Now for Doming, Claude or Carrie para lang may pambarag dun sa Barats. Pero mukhang, oo nga, open pa yung Moskov. And there you go. The Moskov in the gold lane na nagbibigay ngayon ng kakayanan sa Aurora na magkaroon ng split push presence. At tandaan natin, no, by late game, dalawa ang magiging marksman ng Aurora with the Edith as well. Kaya panigurado, kapag umabot to ng late game, ay magiging mahirap na makipagsabayan sa kanila in an all-out team fight. Yeah, kaya nga sa paglalaban nito, kailangan lang bantayan ng Aurora MLBB yung mga possible diversion play na manggagaling sa likod yung Khalid with the Raging Sandstorm. Ito ang pasimula, ito ba ang pasimula sa pagtuloy-tuloy na paglipad ng Bees patungo sa kanilang World Tour? Or ito ba ang simula ng muling paglitaw ng sinag ng Aurora? Casters, pasok! Tumatagos na ang enerhiya ng mga fans na kasama natin dito sa MPL Arena. At lahat tayo ay paniguradong sabik na matunghayan. Kahit na game number 1 pa lang ito, ate mo, Chantel, malalaman na natin agad sinong magkakaroon ng konting pag-abanse dito sa sering ito. Oo, alam mo parang ano to eh. Ito yung mga laban na grabe yung emotional attachment ng mga fans natin. Kasi grabe yung pinagdaanan ng mga teams from the previous days. Sa lahat ng mga heroes yata na pwedeng ilabas ay nailabas na. Isa na dyan si Suyu na lagi natin nakikita. At parang medyo sinusuyod din dito sa may middle lane. Yung actually for both of our teams, masakit yung mga USP ito ni Rene. Mapapa-flicker agad
sabay TV out. O, di ba? Sabi natin, simula pa lang, nagkakaroon na agad ng action. Pero dahil nga nabanggit mo na rin, no, yung kumbaga emotional attachment na meron din tayo para dito sa mga teams na ito. Isa rin siguro sa mga gusto kong banggitin ay kung gaano ka-importante para sa ilang mga kupunan, lalo yung mga Game 1. Kasi parang napapag-usapan din natin recently yung trend kapag nakakauna ka, ang taas ng chances talaga na tuloy-tuloy eh. Oh, kasi nakukuha mo yung pattern, tsaka parang napipigilan mo yung kalaban, tsaka momentum talaga. Parang lahat ng mga games natin buong playoffs, medyo momentum-based. Pinaka-example siguro natin is naging laban kahapon ng Aurora na dinire-diretso na lang nila. For F-Cup naman, parang batak na sila pagdating dun sa mga palitan, yung mga parang biglaan. Pero wait lang sa may middle lane. Mapapflicker out si View and first blood pa nga para sa kanya. Demon kahit isusunod na rin. Kyle TC with a kill. Unang 2 kill para sa F-Cup. Nagkaroon pa ng clutch doon na shields dito si Kapitan Few at mukhang nakakuha ng advantage ang Falcons AP Bren agad-agad prior pa sa mga objectives na makikita natin early into this game. At nakakatakot ito dahil kung babalikan nga natin yung naging comparison ng lineups nung bago tayo pumasok, ang taas nung advantage ng early game sa Falcons AP Bren. So ngayon, parang giveaway ito na nasi-secure pa nila yun unti-unti. Siguro parang sinasabi din dito ng Aurora, okay, sige mamaya, parang iwas din muna tayo sa teamfight. But speaking of teamfight, ginamit tayo dito na welcome. At matasastad pa kayo mga players doon habang nakuha pa yung turtle. Ready Chase gonna be down. Ginamit ni Demon kahit yung kanyang ultimate para makatakas. Edward naman ang mahuhuli. 4 na players ng F-Cup ang nandoon at biglang lumobong kalamangan. Sabay titipi pa si Few. Saan siya pupunta? Okay, para lang balik sa middle lane. Balik para makapag-clear agad. Ano yung disiplina dito? Nakikita natin agad-agad mula sa Falcons AP Bren. Maski yung kaninang parang tinawag pa nila ulit si Flap na, huy, dito ka na. Oo, wag ka na dyan. Wag ka na dyan. Saan ka na naman pupunta? Hindi na yan mahuhuli at mahahabol. Pero itong si Owen, hindi tinatantanan ang Aurora MLBB. Napilitan tuloy mag-flicker out at siya naman ang bibigyan. Nagkakapalitan lang yung mga teams natin. So Owen's gonna be down para dito sa side ng F-Cup. At ang aabangan natin ito laban ng Moskov tsaka Beatrix mamaya. Late gamers to. Pero bago mag-late game, lilipad daw muna ang mga team dito ng Aurora. Kaya naman pa rin si View dun sa gitna. Kaya naman pala, hindi tayo napapahinga. Parang 3 minutes in, 6 kills na yung nakikita natin dito. Agad-agad. Parang kung iisipin mo, parang magkaka-abs na yung mga daliri din dito ng mga players mamaya. Kanina pa pipindot yan. Pati yung lalamunan ni ate mo, Chantel, kung ganito yung buong series natin, baka magkaroon na ng abs mamaya. Kapag, parang pasmado na nga yun. Parang pasmado na yung lalamunan. But anyway, lamang dito F-Cup. Pagdating sa gold, so 1K gold leading yung kanaganahan. Parang yung economy natin, hindi ganon lumalamang ng sobra kasi 1.6K napapaliit ng Aurora na may maintain ng F-Cup. Yep. Tsaka gusto ko na nabanggit mo yung medyo stable pa naman yung gold lane na pinapanood at binabantayan natin dito. Kailangan natin yan pagtuunan ng pansin mamaya-maya. May mga nakita pa tayo throughout the playoffs na di ba mga nagpa-prioritize talaga ng mga Sky Piercer tas sabak agad sa aksyon para talagang snowball kung snowball. And given yung nagiging early game trend so far ng Falcons AP Bren, ay hindi naman malabo makita natin yun pero depende yan dahil ang Aurora ay hindi rin kasi nagpapahuli sa mga engage pero ang sakit nga. Parang hindi na talaga ako nagdududa nung sinabi na si Suyo talaga ang hero na napakasakit ng damage even sa objectives. Ito na naman yung team fight na sinasabi natin. Demon kahit ginamit yung ultimate habang si Flaptiz yung target nila. Kaltiz yung mag-dash in. Ginamit yung Circling Eagle para makatakas at mare-reset yung turtle. Okay na reset yung turtle pero itutuloy pa rin yung team fight. Walang tatamaan yung Raging Sandcord. Kamuti ka na at wala rin tatamaan dito yung IMU. Medyo nag-aalangan yata sa positioning ngayon dahil napakaraming naapektuhan nung dispersion rotation combo lagi pag nagdidikit-dikit dito yung Aurora. At mukhang nagkaroon ng advantage doon ang Falcons AP Bren. So kailangan yatang mag-ingat na muna ng kaunti ng mga Auroras ngayon. Parang wala nakakahanap kay View Nasa dot bush lang siya, di ba? Nung team fight and parang hindi din nalalapitan. Even for Yuen, nagkaroon siya ng sariling IMU na ultimate from Ogwen. So nagkakailagan. Yep. Yan ang perfect term, nagkakailagan. Pero for F-Cup, mainit ang kanilang simula dito sa laban. At Renny J, mapipilitan na mag-flicker out doon sa mga players na F-Cup. Medyo yung ginagawa dito ni Kyle TZ ay nararamdaman lalo ng mga hindi pa ganoon kakunatan na members ng Aurora MLBB. Pero may mahahanap yata dito isa ulit si Flap TZ. Parang hindi na talaga matatapos yung team fight. Ginamit yung mga Jabomba. Kaya naman po tayo si Edward. Oh my goodness!
hindi na tayo makapag-discuss ng mga kaganapan outside of the action kasi parang laging nagiging maagap dito ang Falcons AP Bren na makapaghanap. Pero at least for Aurora MLBB, ito naman yung kadalasang trend na nangyayari. Nakita at napanood na rin natin itong nangyari kahapon. Ayun At na naman. or sa Falcons Huwag na AP tayo Bren. mag-explain. Huwag na lang tayo mag-explain. Kamundi ka na naman si Ay! dun sa may middle lane. So, ito totoo nga yung sinabi mo. Parang ang nangyayari dito Ayan na naman, tuloy-tuloy. oh. Team fight na naman. O, di nakakuha nila si Yue. Okay. O, pwede na ba? Pwede na yata magpa-farm eh. Opo, magpa-farm muna sila. So, pwede naman na yata natin balikan yung sinasabi natin kanina, no? Tingin ko, kasi Ultimo Falcons AP Brand kahapon, naranasan nila yung ganitong nakakapag-split muna si Super Marco. Sige lang, ipagpatuloy mo lang muna yung pagpa-farm. At nabaliktad naman nila one time against Fnatic Onyx yun. And probably yun din yung gusto na maging outcome dito ng istorya ng Aurora MLBB. To think naman, Splitters muna. oo, kasi sabi rin naman ng ating Infinix Game, tambayan nga naman kanina, pagdating ng late game, dalawa ang marksman dyan, pero in terms of objectives, kailangan natin itong mataan. Ito na, speaking of objectives, talagang kinukuha na at sinisimula ng ating mga players. Hindi mo kahit makakakuha yan, pero parang biglang nawala na lang bigla. Yung mga players, Renegades down, isama na si Edward, tatlong patay sa side ng Aurora at bigla pa kang bumalaga dun sa harap nila. Tatamaan pa dito ng mga pa-vacuum. Idol ng mga kids! Isama mo ba si Super Makmak? Tumama ang Renners Apathy! At ngayon ay makakakuha ng tore ang Falcons AP Bren. Balikan natin doon We watch sa the ating replay. Infinix Instant Replay. Pero practice lang muna kasi masyadong mabilis. Sa sobrang bilis kasi Yes. parang nakakahilo yung mga ganun eh. Parang Oo. nangyari. Oh. Hindi ko alam din kung anong pipiliin kong i-replay kasi dun eh. Kung yung nandun pa sa turtle or yung nag-teleport or yung nag-sniper. Or nagsusplit. Kayo na yung mamili ng highlights nyo. Lahat kasi ng mga nangyayari dito sa game na to, highlights yan, Oo, Brigida. madami. Lower Sobrang- bracket finals, tsaka paulit-ulit ba naman nating sinasabi na first game ay momentum. Yes. Talagang magbabalagbagan yung mga teams natin. Oo, kasi either way yan. Falcons AP Brand, kung ganito ka-dominating at makuha nila ang game number 1, sobrang momentum nun. Aurora MLBB, kung maging comeback win ito, ay sobrang momentum din talaga nun. Pero teka lang dito sa bandang itaas naman ay unti-unti na nating nakikita na kailangan na yatang sumama talaga ni The Hillman sa mga importanteng miyembro at this point na pa mid to late game naman na. Tumatapak yung timers natin at dito na pumapasok yung, okay, pagdating na naman dun sa team or lineup comparison, talagang pwede na tayong maka-expect ng mas magiging palag na team fights from Aurora MLB. Oo, parang ano na to, pwede nga umabot sa point na, although medyo matagal pa, 8 minutes pa lang kasi yung game equilibrium na sinasabi natin. Pero mabilis din kasi yung clearing na minion wave nila. Yep. And also yung mga heroes na gamit nila dito is gamay na gamay. Tsaka buong playoffs kasi ito yung mga parang nakaka-trust issue na kahit ganong laki kalamangan ng kalaban, parang bigla pa rin dumadating na lang talaga bigla yung mga kalaban. Ginamit nyo doon as welcome at bigla na lang nawala si Renny J. And even Edward mabibigyan na rin. Mawawashing-washing si Cal TZ pero Tore ang kukuhanin ng F-Cap dun sa itaas. Sobrang reliable ng nagiging engages ngayon ni Flap TZ at masusundan siya ng napakaraming mas magandang AOE. At ngayon, diversion play, where? Ay! Pababa! Ay! May tatamaan pa si Dome para makatakas siya. Nakita niya ng mga players dito ng side. Ay! Ay! Tinamaan! Okay, makakasalubong niya si Kyle TZ. Makakamama-out ba? Magandasa away at nakatakas pa rin. 4 na miyembro ng F-Cup yun nandun, Brigida. What is happening? Clutch na naiwasan niya yung Soul Saver. Kasi feeling ko kung inabutan siya nun, yung lost HP percentage, mathematics calculation niya on ay team. mataas yun eh. Mararamdaman at mukhang mababurst down siya kung inabutan man siya. Pero fortunately for Domeng ay nakaiwas. Ano yun? Double iwas yun kasi Spear of Destruction tapos dash iwas pero still of course. Yes. Feeling ko after nung nakatakas siya, ang unang tinanong mga kakampi niya, okay ka lang? Okay ka lang ba? Kaya nga Kasi medyo nakakaano yun parang nakakagabay mga ganong moments pero ibig sabihin it's all on the matter of the skills. Pero para sa F-Cup, makakasira sila ng Torres sa taas at 11.2k code lead para sa game number 1. Napakataas pala talaga ng kinakaharap na advantage ngayon ng Aurora MLBB. So kailangan nilang sobrang makapag-rely sa wave clear potential nila. Pero papasok yata dito si The Hillman! Pero sasalubungin dito ang kanilang supposedly setup play. Si Edward ang tatamaan. Renny J biglang nawala. At nakikita natin ngayon na kailangan dumepensa paunti-unti ng Aurora. Pero grabe ang pressure na pinapakita dito ng F-Cap. Parang kung ikaw kasi ang Aurora MLBB dito, mag-aalangan ka talaga sa position
positioning. Saan ka pwede mag-engage ng team fight na gusto nyong i-utilize yung team fight capabilities nyo nang hindi kayo na kukuhaan ng magandang advantage katulad na lamang yan. Isa na namang magandang dispersion rotation tapos may post. Triple lang! Hindi ko na naituloy! Oo, that's a godlike kill. Talagang godlike kill. Para dito kay Super Marco, at hindi pa daw siya okay dun sa damage niya na yun. Nag-build pa ng Blade of Heptasis. Hindi pa siya, hindi pa pala sapat yun. Ay, so, ayan, ito na. Biglang sumeta play si Owen. Mamatay dito si Edward. So we have 3 players left para sa side ng Aurora para dumipensa. Renegade mapatay na rin. Yue is alone. At ang side naman ng FCAP ngayon ang mananalo para sa game number 1. 11 minutes na pala tayo.